Ang tinig ng reformasyon. Ang tinig ng reformasyon. Ang tinig ng reformasyon. Ang tinig ng reformasyon. Mga kababayan at mga kaibigan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang programang Ang Tinig ng Reformasyon ay muling nagbabalik ngayong gabi upang ipagpatuloy natin ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Dadako tayo sa isa na naman na yugto ng ating ginagawang Bible Study Series na pinamagatang Ang Mabuting Balita ng Kaligtasan. Ang paksa na pag-aaralan natin ngayong gabi ay tungkol sa mga tanda na malapit na ang pagparito ni Panginoong Hesukristo. Subalit bago po tayo magpatuloy sa ating diskusyon, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos sa kaitaasan po ng mga langit, ngayong gabi, nandito po kami muli upang mag-aral ng mga salita. Buksan po ang aming pangunawa, gabayan ang bawat nakikinig sa radyo at sa Facebook, na nawa ay maintindihan namin ang mensahe na nais mong iparating sa amin ngayong gabi. Ito po ang aking dalangin, laki pagkapatawaran ng aming mga kasalanan at pagtanggap ng aming munting paglilingkod sa inyo. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pagpatuloy po natin ang pagtalakay sa paksa ng mga tanda na malapit na ang pagparito ng ating Panginoong Jesus. Sa nakalipas ay pinag-aralan natin ang mabuting balita ng ikalawang pagparito ni Panginoong Jesus at ating napag-alaman na siguradong si Jesus ay darating ayon sa kanyang ipinangako sa kanyang mga alagad. Ayon sa John 14 verse 1 to 3, malinaw ang sinasabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa ang inyong mga puso. Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tirahan. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. Kapag ako ay pumaroon at nakapaghanda ng dako para sa inyo, ako ay muling babalik. Kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroon ay nandoon din kayo. Ipinangako ni Kristo sa kanyang mga alagad na siya ay pupunta sa kanyang ama sa langit upang maghanda ng dako para sa kanila at pagkatapos ay babalik siya upang muling makapiling niya sila magpakailanman. Buong sinampalatayanan ng mga alagad ang pangakong ito ni Jesus na siya ay muling darating at sila ay magpipisan muli. Bakit kaya sila ganon ka-sure na si Jesus ay talagang muling babalik? Sapagkat nakita nila kung gaano kalaki ang pag-ibig ni Kristo sa kanila. Talastas nila ang sabi ng John 13 verse 1 na iniibig ni Kristo ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Napatunayan ng mga alagad na gayon na lamang ang pagmamahal ni Kristo sa kanila at sa sanglibutan na kanyang ibinigay ang kanyang sariling buhay sa kamatayan sa krus para sa ikapagpapatawad ng kanilang kasalanan at sa kasalanan ng buong sanglibutan. Ito ang bumagbag sa kanilang damdamin at nagpatubo ng gayon ding pag-ibig sa kanilang puso para sa kanilang Panginoon. Ang kanilang dating pusong makasarili na laging nakikipagkompetensya sa mataas na posisyon ay napalitan ng isang bagong pusong mapagmahal at mapagpakumbaba at handang maglingkod sa iba. Ang kanilang pag-ibig sa Panginoon ay nakaabot sa punto na handa na rin silang ibigay ang kanilang buhay alang-alang sa karangalan ng Diyos. Hindi nila nakalimutan ang sabi ni Kristo sa kanila sa Matthew 24:9 na kung saan ay sinasabi ni Kristo sa kanila, kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian
at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Subalit hindi na sila natatakot mamatay, mga kapatid. Buo ang kanilang paniniwala na dahil sa laki ng kanyang pag-ibig sa kanila ay hindi magagawa ni Kristo na pabayaan na lamang sila na manatiling na mamatay at manatiling alabok magpakailanman. Kanilang iniukit sa kanilang puso ang sabi ni Jesus kay Maria sa John 11:25. Sinasabi ni Jesus sa kanya, "Ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Siya na sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamamatay, siya ay mabubuhay. Ang bawat isang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman." Yan po ang talagang minimorize nila, isinulat sa kanilang puso ang pangako ng Jesus na ito, kaya't hindi na sila natatakot sa kamatayan. Sabi pa ng John 6 verse 37 to 40, ganito ang kanilang inilagay sa kanilang puso. "Ang lahat ng ibinigay ng Ama sa akin," sabi ni Kristo, "ay lalapit sa akin at lumalapit, at ang lumalapit sa akin ay hinding-hindi ko itataboy. Bumaba ako mula sa langit, hindi upang gawin ang nais ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na hindi ko maiwala ang isa man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ito'y buhayin muli sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat tumitingin sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw." Ayan po, mga kapatid, ang lagi nilang inaalala, lagi nilang iniisip, kung kaya't sila po ay hindi na natatakot sa kamatayan. Hindi sila nawawalan ng pag-asa, sapagkat nandun buhay na buhay ang pangako ng Panginoon sa kanilang puso, na kahit sila'y mamatay, at papahintulutan nga ng Panginoon na sila'y mamamatay dahil sa kanyang kasalanan, dahil sa kanyang pangalan. Subalit sila ay buo ang kanilang paniniwala na bubuhayin sila pagdating ng araw. Ang mga alagad ay nagagalak sa pangako na bagamat papayagan ni Kristo na sila'y mamamatay, subalit siya ay muling babalik at bubuhayin sila upang muli silang magkapisan sa kanyang walang hanggang kaharian. Bakit kailangan nasa ikalawang pagparito ni Panginoong Hesus bubuhayin ang mga nangamatay na mga anak ng Diyos, at hindi sa ibang panahon? Basahin po natin ang sabi ni Jesus sa Matthew 16 verse 27. "Sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang Ama, na kasama ang kanyang mga anghel. At kung magkagayoy, bibigyan ang bawat tao ng gantimpala ayon sa kanyang mga gawa." Sa Revelation 22 verse 12, "Narito, malapit na akong dumating. Ang aking gantimpala ay nasa akin upang igawad sa bawat tao ayon sa kanyang gawa." So kailangan po na ang mga anak ng Diyos na namatay sa pananampalataya ay bubuhayin ni Kristo sa kanyang ikalawang pagparito, upang tanggapin nila ang gantimpala na inihanda ng Diyos para sa kanila ayon sa kanilang mga gawa. Ibig sabihin na walang isang anak ng Diyos na namatay ang nakatanggap na ng gantimpala ayon sa kanyang mga gawa, kundi lahat ay tatanggap ng gantimpala sa ikalawang pagparito ni Panginoong Hesus. Not before or after, but at the coming of Jesus is the reward given. Ngunit ang ikalawang pagparito ni Kristo ay naantala ng matagal.
Dahil dito ay maraming mga taong nanunuya sa ikalawang pagparito ni Jesus. Subalit hindi tayo dapat manglupaypay at manghina ang ating pananampalataya dahil matagal nang inihula ng mga apostol na ganyan talagang mangyayari. Sabi ni Pedro sa 2 Peter 3 verse 3 and 4 and verse 9, dapat ninyong malaman muna na sa mga huling araw ay darating ang mga manunuya na lumalakad ayon sa kanilang sariling masamang pagnanasa. Kanilang sasabihin, nasaan ang katuparan ng pangako ng kanyang pagparito? Ito ay sapagkat natulog na ang ating mga ninuno. Ibig sabihin, namatay na ang mga ninuno. Ngunit ang lahat ay nananatili pa rin gayon simula pa ng paglalak. Yan. Ngunit sabi ng salita ng Panginoon na ang katuparan ng pangako sa verse 9 ay hindi inaantala ng Panginoon tulad ng inaakala ng iba. Siya ay mapagtiis sa atin. Hindi niya nais na ang sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Gusto po ng Diyos na mas maraming tao ang magsisi at sumampalataya sa Ebanghelyo tungo sa kanilang ikaliligtas. Kaya huwag tayong mahihiya sa ating pananampalataya kay Jesus at sa kanyang ikalawang pagdating kahit na may pagkaantala. Sa halip na ay tayo po ay mangagtiis. Yan po ang mas mabuting gawin natin. Sumunod tayo sa payo ng James 5 verse 7 and 8. Mangagtiis nga kayo mga kapatid hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Mangagtiis din naman kayo, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Kung nakatulong sa mga alagad noon ang payong ito ni Santiago, ay higit na makatulong kung susundin natin ang payo na magtiis at magpagtibayin ang ating mga puso. Sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay tunay na malapit na. Kung noon ay malapit niya, ngayon mas malapit na sa ating bahagi ngayon. May binigay ba si Kristo na mga palatandaan upang malaman natin na talagang malapit na ang kanyang ikalawang pagparito? Ang sagot dyan po mga kapatid ay meron. Basahin po natin ang Matthew 23 verse 37 and 38 at Matthew 24 verse 1 to 3. Dire-diretso po yan kasi magkadugtong lang yung Matthew 23 at saka Matthew 24. O Jerusalem, Jerusalem, ikaw na pumatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa iyo. Gaano kadalas kong ninais na tipunin ang iyong mga anak katulad ng pagtipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak, ngunit ayaw ninyo. Narito ang iyong bahay ay iniwan ng wasak. Si Jesus ay lumabas at umalis mula sa templo. Lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang ituro sa kanya ang mga gusali ng templo. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, nakikita ba ninyo ang lahat ng mga ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang maiiwang isang bato dito na nakapatong sa kapwa bato na hindi babagsak. Habang siya ay nakaupo sa bundok ng mga ulibo, ang kanyang mga alagad ay lumapit sa kanya ng bukod. Privately, sinabi nila, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Ano ang tanda ng inyong pagdating at ang mga tanda ng katapusan ng kapanahonan ito o katapusan ng mundong ito? Dalawang bagay mga kapatid ang hiniling ng mga alagad na sabihin ni Panginoong Hesus. Okay, ang una
ang mga tanda ng pagkawasak ng Jerusalem at ng templo, at ang mga tanda ng pagdating ni Panginoong Hesus na siya na rin ang katapusan ng mundo. Ang sagot ni Jesus sa dalawang tanong na ito ay mababasa sa Matthew chapter 24, Luke chapter 23, at Mark chapter 13. Yan po ang tatlong kapitulo na doon po sinulat ng mga tatlong manunulat na ito ang tungkol doon sa diskurso ni Kristo bilang kasagutan doon sa kanilang dalawang tanong. Kung babasahin natin ang mga tanda na binigay ni Kristo dito sa tatlong kapitulo na ito, kailangan na kilalanin natin kung alin sa mga tanda na binanggit ang para sa pagkawasak ng Jerusalem at kung alin sa mga tandang binanggit ang para sa ikalawang pagparito ng Panginoong Hesus. Dahil yung tanda na binigay niya ay nagkahalo. Meron doon yung para lamang doon sa malapit na pagkawasak ng Jerusalem, at meron din naman yung mag-apply. Tingnan natin na hindi yung para doon sa tanda sa pagkawasak ng Jerusalem, huwag natin i-apply doon sa second coming. At yung sa para sa second coming, huwag natin i-apply doon sa para sa Jerusalem. So gusto kong pag-aralan natin yung mga tanda na malinaw na magpapakita na malapit na talaga ang pagdating ni Jesus. Dito po tayo mag-focus dahil ito po ang ating paksa ngayong gabi. Basahin po natin ang Matthew 24 verse 29 to 30. Pagkatapos ng mga paghihirap, ang tribulation sa Tagalog ito, I mean sa English. Pagkatapos ng paghihirap o tribulation sa mga araw na iyon, kaagad ay babagsak mula sa langit at ang mga kapangyarihan ng mga langit ay mayayanig. Pagkatapos ay makikita ang tanda ng anak ng Diyos sa langit. Pagkatapos ay mananaghoy ang lahat ng mga lipi ng lupa. Makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. So, tandaan po ninyo, may binanggit dito ng mga tanda. Mag-focus lang ako dito sa ating discussion dito. May mga ibang mga tanda pero huwag muna nating i-discuss yan. Masyado nang malawak ang discussion kung ganon. So, mag-focus lang tayo dito sa tanda na mangyayari doon sa langit na pagkakakilanlan na malapit na ang pagbabalik ni Jesus. At sinabi dito na pag nakita nangyari na ito ay talagang ang susunod na event ay ang pagpapakita na ng anak ng tao. So, basahin natin naman ang sabi ng Luke chapter 21 verse 25 to 27. Magkakaroon ng mga tanda sa araw at sa buwan at sa mga bituin. Sa ibabaw ng lupa ay magkakaroon ng kabalisahan ng mga bansa na may pagkalito. Magkakaroon ng malakas na ugong ng daluyong at ng dagat. Panghihinaan ng loob ang mga lalaki dahil sa takot at sa paghihintay roon sa darating sa daigdig, sapagkat ang kapangyarihan ng mga langit ay mayayanig. Pagkatapos makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, itingala ninyo ang inyong mga ulo at tumingin sa itaas, sapagkat ang inyong katubusan ay nalalapit na. So, medyo hindi gaano malinaw ang sinabi dito sa Luke chapter 21 verse 25 tungkol sa tanda. Kasi sabi lang na magkakaroon ng mga tanda sa araw, pero hindi binanggit kung anong tanda yun, anong mangyayari sa araw. At sa buwan, pero hindi rin pinaliwanag kung anong mangyayari sa buwan. At sa mga bituin, hindi rin sinabi kung anong magiging dapat pagmasdan doon sa bituin. Pero yung kanina sa sa Matthew, medyo mas malinaw. Kasi sabi niya dito sa tanda, pagkatapos ng mga paghihirap sa mga araw na iyon, kaagad ang araw ay magdidilim
So yun yung sinasabi dito, magkakaroon ng tanda sa araw ayon sa Lucas. Pero dito sa 20 kay Matthew ay sinabi na yung tanda doon na magkakaroon ng tanda sa araw ay yung pagdidilim ng araw. Sa Lucas sabi din na magkakaroon ng tanda sa buwan. Pero dito kay Matthew sinabi na ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. Doon di mas malinaw yun. Kay Lucas, sinabi rin na magkakaroon ng tanda sa bituin. Pero hanggang doon lang. Pero dito sa Matthew, sinabi na ang mga bituin ay babagsak mula sa langit. Ayan. At sabi dito na ang kapangyarihan ng mga langit ay mayayanig. Okay, yun ang resulta na para bang yung kahoy na may bunga tapos yuyugain mo na ganyan ay magsihulog yung mga bunga niya, mga dahon. Ganun ang paglalarawan doon sa mangyayari sa mga bituin. Okay, so dito naman tayo sa Mark chapter 13 verse 23 to 26. Subalit mag-ingat kayo, narito sinabi ko na sa inyo noong una ang lahat ng mga bagay. Ngunit sa mga araw na iyon, pagkatapos ng kahirapang iyon, yung kahirapan na binanggit dito, tribulation sa English. Pagkatapos ng tribulation, ang araw ay magdidilim, ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, ang mga bituin ng langit ay malalaglag. Ayan, so mas malinaw dito, parehas lang doon sa Matthew 24. Kasi ang tanda sa araw, sabi ang araw ay magdidilim, sa buwan naman ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. Sa mga bituin naman ng langit ay malalaglag. Yan. Ang mga kapangyarihan na nasa mga langit ay mayayanig. Parehas lang din doon sa Lucas kanina. Sa oras ding iyon, makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap na may dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian. Kaya kung papansinin ninyo mga kapatid, may 4 na mga pangyayari na magsisilbing tanda upang matansya natin ang ikalawang pagparito ni Jesus. Yung kung gaano kalapit yung ikalawang pagparito ni Jesus. Ang una ay yung sabing may mangyayari na tribulation o kahirapan. At ikalawa, pagbigay ng kanyang liwanag, at ang mga bituin sa langit ay malalaglag. Okay, pinili ko ang pangyayari nito kasi ito ay may mga may mga pitsa kung kailan nangyayari ito. Kaya dahil may pitsa, malalaman natin yung buwan, yung taon. Kaya meron tayong magiging malinaw na unaw, general. Halimbawa, yung doon magkakaroon ng mga lindol. Ang dami ng mga lindol na lumipas. Ayan. Tapos magkakaroon pa ng mga gira. Ang dami ng mga gira-girang nangyayari. Mula sa panahon ng mga alagad, ang daming girang nangyari. Ayan. Pero hindi pa rin makapagpapakita ng yung mas malinaw na estimate na magbigay ng idea sa atin kung gaano kalapit ang pagdating ni Jesus. Pero dito po sa 4 na ito na tanda ay talagang magbibigay sa atin ng mas malinaw na estimate na talagang malapit na. Meron pa palang ika-4 dito na source natin. Ito ay hindi kay Kristo mismo nung siya nandito, John. At si John naman nagbigay ng mga hula. Isa sa kanyang hinula ay may kinalaman dito sa tanda ng malapit ng pagbabalik ni Jesus. Mababasa po natin ito sa Revelation chapter 6 verse 12 to 7. Ang buwan ay naging katulad ng dugo. Ang mga bituin sa langit ay nahulog sa lupa katulad ng pagkahulog ng mga bubot na bunga ng punong igos kung inuuga ng isang napakalakas na hangin. Ang kalangitan ay nawalang katulad ng balumbong nilulun. Ang bawat bundok at bawat pulo ay naalis sa kinalalagyan nila. At ang mga hari sa lupa, mga dakilang tao, mga mayaman, mga pinunong kapitan,
mga makapangyarihan, ang bawat alipin at bawat malaya ay nagtago ng kanilang sarili sa mga yungib at sa mga bato sa kabundukan. Sinabi nila sa mga bundok at mga bato, bagsakan ninyo kami, itago ninyo kami mula sa mukha ng nakaupo sa trono ng Diyos at mula sa puot ng kordero. Kaya kung pagsamasamahin natin itong sinabi ni Matthew, sinabi ni Lucas, yung sinulat ni Marcos at dito sa hula ng Revelation, makikita natin na yung apat dito na tanda, tribulation, matatapos muna, pagkatapos yung magpagdidilim ng araw, tapos yung hindi pagbibigay ng liwanag ng buwan, at saka yung pagkahulog ng mga bituin. Pagkatapos nito ay malapit na talagang sumunod yung ikalawang pagparito ni Jesus. Bawat bundok at bawat pulo ay naalis sa kinalalagyan nila. Hindi pa naman nangyayari ito, di ba? Pero etong apat na ito, yung tribulation, darkening of the sun and the moon and the falling of the stars, nangyari po ito sa kasaysayan. At yun po ang gusto kong pag-aralan natin para makita ninyo, pag alam nyo yung petsa kung kailan nangyari ang mga ito, mga tanda na ito, ay di alam na natin na talagang malapit na. Yeah? So, isa-isahin po natin na pag-usapan ang mga tanda na ito. Ang una ay yung tinatawag na tribulation na isinalin sa Tagalog na kahirapan. Alam nyo ba mga kapatid na itong tribulation na ito, hindi ito tumutukoy doon sa sinasabi ng mga naniniwala sa secret rapture na yung 7 years tribulation. Hindi po yun. Kaya nga pinatunayan natin sa nakalipas na bagamat ito, sinasabi nila, ito yung mangyari doon na katuparan ng Revelation chapter 13, verse 1 to 10 at saka 16 to 11, yung pagpipilit na tanggapin ng mga tao dito sa lupa, yung natawag na tanda ng hayop. Okay. So, totoo na yung tribulation na ito ay may kaugnayan doon sa paghahari ng hayop, doon sa Revelation chapter 13, verse 1 to 3, na ayon doon sa hula ng verse 5, chapter 13 verse 5 ng Revelation, yung haba ng paghahari ng hayop na ito sa buong mundo, na siya ang mamahala sa lahat ng angkan, wika at mga bansa, ay tinawag na 42 months o kaya 1,260 days. Kung i-multiply mo yung biblical Sabbath, tandaan natin yan, ang Bible Sabbath is 30 days a month. Walang 31 days a month. Straight yan, 30 days, 30 days, 30 days. Lahat ng months ay 30 days yan. Numbers 14 verse 6. Yan, at saka Ezekiel 4:6. Yan. Okay, so ang ibig sabihin, nakita po natin na yung hayop pala doon sa Revelation chapter 13, makatawa yung naghari sa buong mundo na pinahintulutan ng Panginoon na sila ang maghari dito sa lupa. Okay, kailan yon? Nagsimula yung paghahari at sa panahon na ito, na ang kadami ng kanilang pinatay sa panahon na ito ay 50 million. Least estimate pa lang yan. Hindi pa yan accurate na computation. Madami pa yan na hindi nakasama dun sa bilang. Kasi sa mahabang panahon na yon, talaga namang pinahirapan niya ang mga banal. Kaya ang daming pinagpapatay. Biro mo yung makita ka lang na ikaw nagbabasa ng Biblia, sapat na yon para ikaw sunugin. Tapos pag hindi ka nangilin ng araw ng linggo, sapat na yon na ikaw ay patayin. At kapag hindi ka naniniwala sa Papa na siya ang sa Pope ng Rome, na siya yung Vicar of the Son of God, pag dilim ng araw, kasi nga yun ang English
The sun shall become dark, or the sun shall be darkened. Okay, itinipe ko yung dark day. Ito ang binigay ni Google. Eto. Kaya sabi dito sa article na ito ay inire-relate niya na may nangyari daw doon sa banda sa Amerika noong May 19, 1780. Tignan nyo, just 10 years after na huminto yung persecution noong 1770. 10 years after that, noong 1780, May 19, ay nangyari yung pagdidili was the darkest day of the American Revolution. A day as dark as night. A day when a candle was needed to see anything outside at noon. Biro mo yan, nagsimula ng mga 10 to 10 o'clock. 10 o'clock ng yung magtatanghali. Dapat yan, yung talagang napakaliwanag. Pero nagtataka sila, bakit nagdilim? Tapos nagtataka pa sila, itong mga hayop, di ba, pagka malapit ng magdidilim ay magsiuwian. Mga hayop, kasi na-sense nila na talagang gagabi. Mas madilim pa, but then the skies over New England darkened as far north as Portland, Maine, and as far south as New Jersey. There George Washington, fighting the Revolutionary War, reported the dark day in his diary. Makahit si President George Washington, na-witness niya yung pangyayari na ito, kay sinulat daw niya sa kanyang diary. Sabi niya, heavy and uncommon kind of clouds, dark, and at the same time a bright and reddish kind of light intermixed with them. This continued till afternoon when the sun began to appear. This continued till afternoon when the sun began to appear. The wind in the morning was easterly. After that, it got to the westward. Ang ibig sabihin noon, nagsimula nung umaga mga 10 to 11, nagsimula ng magdilim. Hanggang sa hapon yun nagpatuloy. Tuloy natin. The dark day inspired terror, panic and puzzlement. Men prayed and women wept. Thousands left of work. Children were sent home from school. Bewildered chickens went to the roast as far east as Falmouth. To the westward it reached to the farthest part of Connecticut and to Albany. To the southward it was observed along the sea coast, and to the north as far as the American settlements extend. Ayan, ang sinulat ni William Gordon sa kanyang aklat na ang tawag ay History of the Rise, Progress, and Establishment of the Independence of the United States of America, Volume 3, page 57. Ayan, ang historical record. So yan po ang patutuon ng kasaysayan, ng history ng sanglibutan, na pinatutunayan niya na nangyari yung sinabi ni Kristo na tanda, na after the tribulation ended, and that tribulation that supposed to end in 1798, pero sinorten ng Panginoon at napahinto around 1770, pagkatapos daw ng tribulation ay magdidilim ang araw. Nagdilim nga ayon sa kasaysayan, mga kapatid. Paano naman yung sabi doon na ang buwan ay hindi ibibigay ang kanyang liwanag? Nangyari din sa panahon na yon. Yung sumunod na araw, siyempre, yung dark day, yung May 19, 11 hanggang sa afternoon. Nung kinagabihan noon, nagtaka din sila. Kasi full moon man sana yon, full moon. Maganda yung na nagpakita pa yung buwan. Saglit, pero dumilim. Pagkatapos nagbago yung anyo ng buwan, yung buwan. Naging parang dugo ang itsura. Ayaw magliwanag. Parang dugo
ang itsura, pero dito sa lupa, ang kapal ng ng dilim. Okay, basahin po natin ang sabi naman ng kasaysayan. Ito ay sulat naman na sinulat ni Samuel Tenney doon sa kanyang aklat na tinawag na collection. Basahin ko. The moon became as blood, sabi niya. The darkness of the following night, May 19, 1780, was unnatural as that of the day had been. Unnatural daw yung gabi na yon, katulad nung araw na unnatural kasi yung araw na yon naging madilim. Yung araw, nakikita nila yung araw, dumilim eh. Ay natakpan na ng kadiliman ay ayon sa mga evaluation ng mga scientists nung araw. Imposible daw na eclipse ang dahilan. Kasi at that time, yung position ng araw at saka yung buwan ay hindi naman nagkatapat. Kaya hindi sila naniwala na yan ay eclipse. At wala silang ibang paliwanag. That is an unnatural. That if every luminous body in the universe had been shrouded in impenetrable shades or struck out of existence, the darkness could not have been more complete. A sheet of white paper held within a few inches of the ice was equally invisible with the blackest velvet. Ang ibig sabihin yan, yung kadilim nung gabi, na kung kukuha ka daw ng yung bond paper ng pula, puti, iharap mo lang sa mukha mo a few inches, let's say 3 inches away, yung kaputian niya, ganon daw kaya extraordinary darkness. Hindi katulad ng regular na gabi, siyempre madilim, pero kahit madilim, hindi naman yung kahit 1 feet naman na ilagay mo yung bond paper, visible pa rin, makikita mo pa rin. Pero dito grabe daw talaga ang kaitim ng kadiliman. Okay, dito sa Boston Gazette, May 29, 1780. Okay, ganito ang sinulat ng isang writer. In the evening, perhaps it never was darker since the children of Israel left the house of bondage. The gross darkness held till about 1 o'clock, although the moon had full but the day before. Ayan. Yung kakaiba na darkness na yon, yan mula sa evening. Katulad ng pagdidilim ng araw, grabe daw yung pagdilim niya na umaga, tanghaling tapat pero madilim. Ayan, nangyari yan, milagro yan. Yan ay tanda na hinula ni Kristo, tanda ng kanyang malapit na pagbabalik. At pagkatapos natapos na yung pagdidilim ng araw, hindi naman pagbibigay ng liwanag ng buwan, nangyari na. Ito naman, paano kaya itong hula na ang bituin sa langit ay mga laglag? Okay. May nangyari din ba sa kasaysayan ng mundo? Nangyari din po. Pero maraming taon na pagkatapos nitong dark day at saka dark night, darkest night, at saka yung moon becoming blood, at itsura na parang itsura ng pula na parang dugo. Yan. Ito ay nangyari naman noong November 13, 1833. Ito naman ang pagsasalaysay ng isang nakasaksi. Dito sa New York Journal of Commerce, November 14, 1833, Volume 8, number 534. For truly the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs. With wonder so the east lighted up with the dawn of meteors. Ang ibig sabihin, I called to my wife to behold, and while rubbing, she exclaimed, kaya hindi nakita niya yun, naalala niya kaagad yung napapanood niya
doon sa langit na nangyayari ay ganon yung pagka-describe doon sa when sea is shaken of a mighty wind. One of the family heard any report, and were I to hunt through nature for a sea mile, for a coming storm or large drops of rain, common accuracy, but they come far short of the accuracy of the figure. They were not ships. Yan yung naririnig niya na description ng iba. Fire. Ang isa, but they were what the word understands by the name falling stars. Ayan. And one is speaking to his fellow in the midst of the scene would say, see how these stars fall? And he who heard would not pause to correct the astronomy of the speaker any more than he would reply, the sun does not move. To one who should tell him, the sun is rising. The stars fell even as a fig tree casteth her untimely figs, when she is shaken of a mighty wind. Here is the exactness of the prophet. The falling stars did not come as if from several trees shaken, but from one. Those which appeared in the north fell toward the south. Those who appeared in the north fell toward the north. Those which appeared in the west fell toward the west. And the Job stars, of which the world has furnished any record, was witnessed throughout the United States on the morning of the 13th of November 1833. The entire extent of this astonishing exhibition has not been precisely ascertained, but it covered no was that of 5 snows of December. To the splendors of this celestial exhibition, the most brilliant skyrockets and fireworks of art bear less relation than the twinkling of the most tiny star to the broad glare of the sun. The whole heaven seemed in motion, and suggested to some the awful grandeur of the image employed in the Apocalypse upon the opening of the sixth seal, when the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs, when she is shaken off a mighty wind. Ayan mga kapatid ang nangyari. So ang ibig sabihin, etong sinasabi ng mga tao na nakasaksi dito sa mga pangyayari, naganap yung sinabi ni Jesus almost 2,000 years ago. Bago nangyari, sinabi na ni Jesus na ganyan ang mangyayari. Pag nakita ninyo yan, sabi ni Jesus, alam nyo na ang aking pagbabalik ay malapit. Kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo, sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Yan po ang mensahe ni Kristo. Kailan itong yung huli na nangyari, yung falling of the star? 1833. Ngayon, mga 1833, lumipas na ang more than 100 years. Di talagang mas malapit na tayo sa kaganapan. In reality, mga kapatid, kung hindi lang siguro iniisip ng Panginoon, yung binasa natin kanina ba na kung hindi lang siya mapagmatiis, dumating na sana siya. Pero yung sabi doon sa 2 Peter chapter 3, na akala ng tao talagang naantala ng mahaba. Pero hindi sinasadya na antalain ng Panginoon for the sake na maantala lang. He is not delaying just for the sake of delaying. But He is delaying dahil gusto niya na tayo ay makapagsisi sa ating maming tao, ang makapagsisi at makaabel ng kaligtasan. Pero siyempre, hindi ibig sabihin na delay na lang. Time will surely come na talagang ay talagang darating si Panginoong Hesus. Kaya ito ang napakagandang mensahe niya. Sapagkat malapit na ang pagtubos ninyo. Kaya kung nakita nyo na magpasimulang mangyari ang mga bagay nito, ay magsitingin kayo sa itaas ninyo at inyong mga ulo,
itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga. Ito Luke 21 pa rin binabasa ko. Verse 29, at sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga, masdan ninyo ang puno ng igos at ang lahat ng mga punong kahoy. Pagka nangagdadahon na sila, ay nakikita ninyo at nalalaman ninyo na inyong sarili na malapit na ang tag-araw. O, doon sa mga 4 seasons, pwera dito sa Pilipinas. Pero sa ibang lugar na 4 seasons sila, pagka daw nakita, ano yung sabi? Na nangagdadahon na sila, etong mga ay nakikita ninyo at nalalaman ninyo na sa inyong sarili na malapit na ang tag-araw. Ayan. Gayon din naman kayo, pagka nakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, yung nabanggit dito na natapos na yung tribulation, pinaiksi na ng Panginoon yung 1,260 years. Nangyari na yun, nakita na natin sa kasaysayan nangyari. Nakita na natin na nangyari na yung pagdidilim ng araw. Nakita na, kailan yun? 1780, May 19. Nakita na natin na yung hindi pagbibigay ng buwan ng kanyang liwanag. Noong kinagabihan noon, ng May 19, ibig sabihin, May 20 na. Hindi na nagbigay ng liwanag ang buwan. Nakita rin natin yung pagkahulog ng mga meteors, mga falling stars kung tawagin. Nakakaiba. Nakita na natin, naganap noong November 13, 1833. Yan. Sabi, pagka nakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, talastasin ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. Datapwat ito ang gagawin, ito ang payo. Yamang alam na natin na malapit na, kung malapit sila noon, mas malapit tayo ngayon. Verse 34, pakinggan ninyo ito dahil importante ang payo ng Panginoon. Datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito at dumating na bigla sa inyo ang araw na iyon na gaya ng silo. Yan po ang payo sa atin. Yamang alam na natin na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Nakita na natin ang palatandaan ng malapit na. Kaya pakinggan natin ito. I-internalize natin itong sabi ni Kristo dito. Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Mag-ingat tayo sa ating mga sarili. Tingnan natin na hindi tayo mga lugmok. Hindi mga lugmok ang ating mga puso sa katakawan. Ano ba yung katakawan? Yung bang nafo-focus ang ating attention doon sa mga tinakain natin, pagkain. Pulutan dito, pulutan. Sa mga mang-iinom, tawag nila kasi pulutan. Yung iba naman, yung talagang sa kainan, piyesta, kainan dito, kainan dyan. Tapos sa kalasingan, naglalasing sila. Sa bagay kasi, alam nyo, itong katakawan sa pagkain ng karni, yung kung pag-aralan nyo yung original word ng Hebrew na Greek pala, na translate sa English na surfeiting, nasa Tagalog is katakawan ang sabi dito. Surfeiting means riotous eating of flesh meat. Kaya tamang-tama mga kapatid yung mensahe na ito. Huwag tayong mga lugmok dun sa katakawan sa karne ngayon. Dapat bawasan na ang pagkain ng karne. At hindi lang bawasan, itakwil na yung pagkain ng karne. Dahil yan ay nagiging sanhi yan ng pagkakasakit. Marami kayang sakit ang makukuha dyan sa karne na yan. Dahil ayon dun sa Isaya, ang sumpa ng Panginoon ay ibinigay sa mga laman, sa mga lamang kati.
Kaya nga pinapayuhan ang mga kaanib ng iglesia ng Diyos sa huling araw na huwag na silang, sabi ni Kristo dito, huwag mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan sa pagkain ng mga karni at sa kalasingan. Ang ibig sabihin ng kalasingan dito, may kinalaman ito sa mga inumin na nakakalasing. Anumang klaseng inumin yan, San Miguel, beer, vodka, ano pa? Anong pangalan? Scotch? Ay, hindi ko kabisado ang pangalan ng mga ano yan. Mga inumin na nakakalasing. Pero dapat huwag na daw tayo dito, huwag nang mga lugmok ang ating mga puso dito sa pagkain ng mga karne, pag-inom ng mga alak na nakakalasing. At ano pa, pangatlo, huwag din mga lugmok ang ating mga puso sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. Dahil sa tayo nakikipagkumpetensya na yumaman, wala na tayong panahon sa Panginoon. Meron dyan mga tao, wala ng worship kasi umagang umaga, talon na sa bahay, umalis na, tapos pag uwi, gabing-gabi na, wala nang panahon, matulog na lang. Bakit? Kasi naghahanap buhay, sobra sa paghahanap buhay, na parang ang buhay ng buhay ay kinokontrol na lamang yan ng mga paghahanap buhay. Pera. Tapos hindi makontento, kailangan pa malaking pera. Palaki ng palaki, hindi pa makontento. Ayan mga kapatid, hindi ko sinasabing huwag tayong maghanap buhay. Kailangan nating maghanap buhay, pero balansihin. Paano balansihin? Bigyan ng panahon ang paglilingkod sa kapwa at paglilingkod sa Diyos. Bigyan ng panahon ng pagsamba. Bigyan ng panahon ng pagsamba sa pamilya, umaga at saka hapon. Bigyan ng panahon na magsimba, isang araw, isang linggo. O magtrabaho tayo 6 na araw, 7 magpahinga. Ayan. Para huwag tayong mga lugmok sa pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At ang mangyayari pag ganon, dumating na bigla sa inyo ang araw na iyon na gaya ng silo. Huwag nawang mangyari yun. Gusto ni Kristo na pagdating niya talagang nakahanda na tayo. Hindi yung kagaya lang ng baha noon sa panahon ni Noe. Nagtatawanan ng mga tao, hindi nila alam, ayaw nilang maniwala na may darating na baha. Sakalang nila nabigla, totoo palang bumaha.